Afternoon po mga kababayan, sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is April 26, 2026. At sarado po dyan. Dito na, parehas lang po. Kaya napakagandang linggo nga ulit ito for transparency, for accountability, for justice. At sa aming pagbabalik, Ayan, so sino ang lucky gagawa na lang po natin. at bakit siya ang naging usap-usapan Tayo na ipapunta dyan sa may Tanza Elementary School, sa may Masipag Street, Tanza na butas. At dadalhin po natin sa may Invesencio Street, Newgan, Malabon. Sa may Newgan, Malabon. Magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Babalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila.
desire. Wala bang pag-libertahan? Kaso hindi na kasya ito. Para doon kayo nadaan sa kapatid. Dami nakaparty. Yeah. Yung kami ng party. Move na ito. Kaya ito. Wala lang po sa kumain. Balik tayo dito ng mga last week. Sumali 4 days na. Armed Forces of the Philippines. Oh, bakit ba? Ano ang kontrobersya? Diba? Isipin na diba nagkaroon ng enkwentro sa akin? Oo, naman. Kasi merong 11, no? Na napatay, natawid, no? Enkwentro. Umano nga. Enkwentro sa pagitan ng mga rebelding NPA daw sa Negro. No? Pero marami ding pagkakasyon dahil bahagi dun sa 19 na mga nasama dun sa enkwentro ay lahat ay mga estudyante, meron ding mamahayag, at meron ding mga bumibisita na mga American citizens na nag-iibig sa komunidad ng mga magsasaka. Kaya ngayon, may panawagan na magkaroon ng isang independent na investigation doon sa nangyaring enkwentro. Kasi I think isa sa mga mahirap matanggap dito ay bagamat maaari nagkaroon ng legitimate na enkwentro sa pagitan ng AFP at NPA, napakarami po itong 19 na nakawin, no? At ikalawa, ang tanong ay, lahat ba nila ay combatants o may mga civilian? Pero regardless kung may combatants o civilian, tandaan po natin na sa international humanitarian law at sa Geneva Convention, kahit combatant ay merong karapatan. Kaya may pangangailangan na magkaroon ng investigasyon kung nagkaroon ba ng excessive use of force, nagkaroon ba ng paglabas sa international humanitarian law, reasonable ba yung naging response ng armed forces natin no, doon sa naganap na enkwentro sa Negros. At saka tama lang, no, kung tayo magaling panahon sa Jaldico. Hindi, ang ano lang na natin dyan kay Jaldico ay, alam mo, kung ikaw man ay maibalik sa Pilipinas, no, at finally ay maihaharap ka ng taong bayan, ang panawagin natin dito kay Jaldico ay, kaya ka naman, magsabi ka ng totoo. Alam mo po, Huwag kang sumunod sa script, di ba? Ang ibinigay sa'yo, no? Bigay mo yung katotohanan. Yun na yung pinakamagagawa kung wala sa budget. Ang dahil ng budget ako, nahuli pa talaga sa check o hindi. Ayun na nga. So na-drop na natin. Maraming salamat po sa panonood. Gagawa na po natin ng ibang video itong ating susunod na mission. Paalam po muna po samantala. This is Jump the Filipino Channel. Ito na yan ang inyong input. Paalam po. Ibig sabihin ng basihan niya ng pag-desisyon sa impeachment kung dumating man sa plenaryo ito, hindi yung basis of evidence, kundi kung ano lang yung kanyang opinion. Ito sa kanyang political conviction. Naalala ko, di ba, kaya ayaw niya raw Ang bilis naman nito. kasi kaibigan daw pa ng nanay niya or something.